Hey guys, what's up? This is Coach Johnson Shua and welcome to our Hello November. Okay, so yung po, no, as you can see, medyo nasa labas po ako for this month. Okay, so medyo doing some mga ano natin, no, recording, okay, para for sa atin sa Hello November po natin. Okay, so sana po magustuhan nyo rin po itong place ko kung nasaan po ako ngayon. I'm not sure kung medyo familiar po kayo. Yeah, so for now, I'm with my family. Okay, nandito po kami sa Ovation of the Seas. Okay, so this is a Royal Caribbean cruise. Yeah, so given the opportunity lang po at nayaya po ng mga ilang mga friends and kaibigan. Okay, tinagalog ko lang, in English ko lang, yun. So, yun po, no? So, given the opportunity para to take some vacation, pero sabi ko nga, nako, I also need to take this opportunity para to do some live. Okay, pero hindi nga po ako makapag-live kasi grabe po, wala po kaming internet dito sa gitna ng dagat. Okay, at napakamahal po nung pagkukuha po kami ng internet. So, sabi ko, sige, magre-recording na lang po ako para pagdating ko po, pag-dock ko po sa Singapore, that's the time po na i-upload ko po yung video if ever. Okay? So yun po siya, no? So I just make a quick tour. Yeah, so this is like the North Star deck. Yan po, umaakyat po yan hanggang taas. Ganun po siya, no? So this is the bar. Yan, alright. Medyo marami pa po yan sa loob eh. Yan, so the pool. Yan. At saka napakaganda, meron doon sa likod yung parang ano, like yung mga flow riders like that. Okay, tsaka meron yung ano, yung iFly. Okay, so yung nga lang po, sama lang po, lahat po ng pamilya ko at mga friends ko nakapag-iFly, ako lang po hindi. Hindi po pinayagan ng aking weight. Alright, kulang pa, masyado parang malaki ako sa weight, baka hindi ako liparin. Alright. But it's a very good experience, no? At this is our first time to take some cruise like this, no? And banding din po sa mga friends. Pero yun talaga, medyo challenge lang here is you have like maybe 4 days here sa nasa out of the sea ka na wala kang internet. That's it, no? So hindi ka pa talagang totally makapag-work lang. But maybe part of the good thing na rin is sinasabi nga natin minsan na hindi, kailangan ibaba mo rin kasi mga phone. Pati mga kids, maganda kasi hindi sila makapaglaro ng phone, no? So talagang nag-enjoy na lang sila sa mga activities and grabe puno, jam-pack activities po yan kada oras. So it's a very good experience po for here, no? Sa Royal Caribbean. Ayan, so this is po. Yan. And then sabi nga rin also parang swerte rin daw po namin kasi parang this is the first time yata na itong ship na to, yung Ovation of the Sea na nagland po dito sa Asia. Kasi mas madalas po to sa ibang bansa, hindi po to, bihira daw to sa Asia. So yun, at least na subukan po namin siya. So that's a very good experience. Okay? Yun lang po, quick tour lang po yun. Hindi ko na po kayo matutour sa bawat function area. Masyado po marami yan. Check nyo na lang po yun sa mga review ng ibang tao, no? So my purpose for this live is more para to explain lang po yung sa November po natin. Okay? So ano ba meron sa November? Okay, yan po yung mga dapat natin bantayan for this month. Okay, at syempre alam po natin, minsan I think sa last month din po binabanggit ko na itong November nga is a month of the pig, no? So you need to be more careful because this year is a year of the snake and then month of the pig, so medyo may mga conflict problems or issues, so we need to be more careful on that, right? So now, don't worry, medyo isa-isay naman po natin at magbibigay po ako ng mga suggestion, okay, kung ano man dapat natin gawin sa bawat stars, bawat animal zodiac sign, isa-isayin po natin lahat ng yan, okay? Although yung mga charms and mga things that we can use para for this month, ipopost na lang po natin siya sa Facebook po natin, tsaka sa Instagram po natin. So don't forget lang po to follow, to like and subscribe sa itong mga video po natin, tsaka sa mga social media po natin dito kay Coach Johnson Shua. Okay? So, chillax and enjoy. Yoo-hoo! Right guys, okay, so the star number 2, okay, yan po yung medyo lilipad po sa atin yun, no, for this flying star of the month. Okay, star number 2 will be on the center. And alam po natin, the star number 2 is may kinalaman to sa mga illness or sickness, so that's why we need to be more careful. And bakit? Kasi for this year, also the number 2 is on the center. So magdo-double 2 po tayo. Kaya nga po ito, may tinatawag namin parang double low shoe, okay, or the double low shoe of the year, okay? Kasi everything will be in place. Kung ano man yung mga stars na meron sa bawat sector, sa bawat mga directions, mag-fall in din po yan same on this month. Now, will it be good? Will it be bad?
medyo extreme part of both, no? Kapag good, pwede maging extreme good, pero pag bad, medyo pwede maging extreme bad. That's why we need to be very, very careful for this month. Mas lalo na ang November is a pig month, okay? Alam natin ang pig, kalaban din po ng snake, okay? So medyo nagkakos nito ng mga conflict problems, away, gulo, so medyo partly hindi pa rin po natatapos yung mga problems na nangyari sa mundo po natin, okay? Kaya we need to be very, very careful, okay? Sa mga problems like yung mga conflicts and other negative things, okay? And then the number 2 star is on the center. So double 2 tayo ngayon. So double sickness. Okay, double illness. Kumbaga ba the physical body of the number 2, yun nandoon sa mismong taon. Okay, ito may kinalaman to maybe sa mga physical body natin, sa mga physical na nangyayari, sa mga viral things na nangyayari sa mundo ngayon. Okay, like, di ba, mga influenza, the other things like foot and mouth disease, because number 2 is earth eh. Tapos this month pa, number 2 rin. So medyo possible din na medyo magtutuloy-tuloy din siya, no? Kaya we need to be very careful. We need to boost yung immune system natin. Okay, and also, kung gusto niyo po gamitin ang energy ng feng shui, syempre, i-add more metal element. Okay, more metal element can boost immunity, protection, and also para to also control, no, yung energy po natin na hindi tayo mabilis magkasakit. Okay, so kapag meron kayo mga bling bling sa mga metal, try to wear them. Okay, although syempre maging maingat pa rin po tayo, marami po yung mga like mga manloloko, magnanakaw. Tandaan niyo po, snake year this year, no? So we also still need to be more careful sa mga valuable things din po natin. Alright? Okay, so now pupuntahan po natin ang bawat isa-isa, ang mga bawat zodiac sign. Alright guys, okay, so now let's talk about the 4 animal zodiac signs first, no? So first is the year of the rat. Okay, alam po natin mga year of the rat. Okay, may number 7 star tayo for this year. Okay, so number 7 star can also caused by like yung mga like problems in terms of like yung mga scammers, cheaters. Okay, so we need to be more careful. Okay, and also medyo kailangan medyo maging protective din po tayo pagdating sa money natin. Okay, kasi this time is also medyo prone din tayo like yung mga sa mga like yung mga manloloko, magnanakaw, like mga scammers. Okay, and this month kasi sabi natin kanina nga, double month tayong lahat ngayon, double stars, no? So, ibig sabihin, double 7 din tayo this month. So, we need to be more careful palalo sa mga transactions natin. We need also to be more careful pa sa mga valuable things natin. Mas lalo na bare months na, papasok ang December. Alam natin, medyo syempre, may mga transaction tayo hindi maiwasan. Okay, huwag tayong laging magmamadali, huwag tayong masyado maging impulsive. The more na dapat maging maingat po tayo. And also, sa signs of money loss, okay, this month, marami din mga tinatawag na unexpected expenses, okay? Kaya we need to be more careful, no? Hindi lang to sa mga bagay na pwede mawala, hindi lang to sa mga transaction, even some of mga unexpected problems or unexpected cases na pwede mangyari. Like, kunyari, bigla nasira yung car, or mayroon mga unexpected expenses na kailangan bayaran, mga ganun klase, or even sa mga business po natin, na bigla may mga dumating na mga problems na kailangan din po natin extra maglabas ng pera, okay? Kaya we need to be more careful, and also we need to be more vigilant, okay? And then also, syempre, because 7 star is also a metal star, we need to be more careful din in terms of like sa mga accidents, okay? Kaya dapat po doble ingat din po tayo for itong buwan ng November, okay? Now, para naman sa mga ox and tiger, because of the number 5 yellow star is also in the center, so double 5 kaya number 1 yung immunity, kailangan nyo po bantayan sa mga ox and tiger, okay? Kailangan nyo mas more uminom na maraming tubig, keep yourself hydrated, and also syempre sports, very important, kaya napakaganda nga rito, maraming po nag-i-sports every morning. Okay, this purpose is syempre kahit paano para to remove yung mga number 1 is syempre para to control yung stress natin sa katawan, to remove yung mga bad problems, bad chi energy sa katawan natin. So doing exercise, yung mga tinatawag namin cold sweat problems, okay, natatanggal yan. So that's a very good sign, no? Kaya medyo gusto natin matanggal lahat ng yan. And so also keep hydrated, especially sa mga year of the ox and tiger, especially for the tiger, no? Kasi because of month of November is a pig month, slight conflict kasi yan para sa mga year of the tiger in terms of like sa health, although maganda siya in terms of network and connection, because the tiger is a friend of the pig. So that means is this month, marami rin tayong mga helpful people or good network na pwede pong makatulong sa atin, okay? So yun naman po siya. Kaya we need to check on this both, okay? Pero yung nga lang, mas more I concern kasi more on sa health issues, okay? Because syempre, pag double 5, may mga findings of mga problem natin dati, pwede mabalik ngayon, okay? So we need to be more careful. Okay, and then also, syempre, ingat din tayo sa mga accidents, and also ingat din po tayo sa mga pagdating po sa pera, no? Dapat huwag po tayo masyado maging
kampante agad, okay, pagdating sa pag-handle ng pera natin. Kasi medyo mabilis din nalabas ng money natin for this month, okay? Kaya nga some of the mga amulets na pinost ko rin po, no, we need that, okay, para for some protection additional, especially the 5 yellow pagoda, the 5 element pagoda against the 5 yellow star, kasi double 5 po tayo ngayon. Kung kaya nyo po mag-carry ng dalawang 5 element pagoda, much more stronger, much more better din po siya, okay? Yun po, pang boost and protection, and also sa mga accidents tsaka sa money losses para sa ox and the tiger. Now, para naman sa Year of the Rabbit, okay, because this month is also meron kay number 9 star. Double 9 can be also good in terms of like magnifying transactions, magnifying yung opportunities, okay? Kasi pag 9, alam naman natin, prosperity star yan. Although, minsan ang nagdo-double 9, medyo kailangan din natin maging maingat po in terms of like sa health pa rin. Kasi double fire element po yan. Okay? Kaya kailangan po medyo malakas yung immunity rin natin, malakas yung katawan natin, mas lalo na cold time na tayo ngayon. Okay? So we need to be more careful na in terms of like mga health issues, health problems. Ang double 9 po minsan nagkakos po yan ng mga viral infection also, or yung lungs, kasi metal na pag na double fire nasusunog yung metal natin. And also another thing is your heart, okay? Medyo ingatan po sa mga cardio, something like that, okay? And then in terms of like sa mga ano rin, pero in terms of the positivity, double 9 po is for me very in terms of like promotion, success, okay? And then para sa mga Year of the Rabbit, we can become more aggressive para for this month because the rabbit and the pig are friends, okay? So ibig sabihin network and connection din na tayo pagdating ng November. More friends, more helpful people na pwede rin po makatulong sa atin. Okay? So, it's good thing para sa Year of the Rabbit, activate this month. Okay? And then also to connect with more people, do good transaction, but still, kailangan mas more maging maingat pa rin po tayo. Alright guys, okay, para sa mga Year of the Dragon and also Year of the Snake, okay, for this month naman we had the number 1 star. And you know, number 1 star is good in terms of like creativity, good planning, okay, and also mga new ideas, okay. So para sa mga Year of the Dragon, Year of the Snake, okay, I can say na this month can be a good month in terms of like if you're planning on something new, okay, mga good ideas na gusto natin mapasok, okay, pwede natin push yan. Although para for the Snake, we need to be more careful kasi the Snake kalaban po ng pig yan, okay, and this month is a month, pig month, okay, so we need to be more careful in terms of like sa mga scammers, okay, sa mga like mga enemies like that, conflict problems, okay, so this month can be may mga hidden problems, okay, need to be more careful, especially maybe sa mga colleagues or sa mga partners, mga ganun. So may mga ano siya, kumbaga pa unwanted conflict or unwanted misunderstandings like that, okay, kaya we need to be more careful. Pero in terms of like double 1 tayo this month, so it's a good month para for like activating like mga travel luck. It is also a good month para to activating like mga contract application, okay, so kung meron kayo mga parang ina-applyan, okay, like mga visa or meron kayo mga ina-applyan ng mga new business or mga new services like that, okay, this month can be a good month, no? So kaya kailangan lang natin medyo magkaroon ng stability, wag lang tayo masyadong parang pabago-bago ang isip natin, okay, so this month can be kailangan medyo ano lang tayo, parang go with the flow, okay, pero dapat medyo mas more stable tayo. Meron tayong mga target plans and target goals bago tayo gumalaw or bago tayo kumilos. Okay? Now, para sa mga Year of the Horse naman, okay, this month, it can also become a good month kasi double 6 kayo ngayon this month. Okay? And number 6 star is a very good star in terms of like heaven's luck. Okay? So, it's good para for activating helpful people, noble people, okay? Good support from other peoples like that. And heaven star is also a very strong star yan in terms of magnifying, no? Magnifying your manifestation like that, okay? Pero tandaan niyo po, you cannot activate manifestation without like sabihin natin wala kayong focus, wala kayong target goal, okay? You cannot manifest a thing na alam mo sobrang general. Like example, okay, gusto ko lang maging successful. Okay? The answer is saan? Okay? Yun, saan ka gusto maging successful? Dapat yun, medyo kailangan maging malinaw tayo doon. So, is it on career ba? Anong klaseng success? Promotion ba siya? Okay, o pagtaas ba ng sahod yan? Okay, like that, no? Although, sabi nga ng iba, pwede ko bang i-request lahat na lang, no? Kasi total, I have the number 6, double 6. Bakit hindi ako mag-request sa mas marami? Okay? The problem kasi ganito, if you have a target goal, okay, your energy becomes stronger. Pero yung nga lang, pag double na, triple na, apat yung request mo, hindi na siya okay.
Okay? Kasi pag too much of request ka na, alam na ng universe na hindi ka na seryoso sa wish mo. Okay? Kaya kailangan be sure na meron ka mga target. That's why we want this monthly forecast Kasi the monthly forecast magnify, okay, yung purpose mo kada buwan. Okay? Kasi pagka lahat pinagsasabay-sabay niyo po, lalong magugulan yung universe, kayo po mismo maguguluhan din po. Okay? Kaya sa mga Year of the Horse, kailangan focus, concentration, good decision making, and sa mga Year of the Horse, heads up lang, this month, okay? This month, kailangan medyo talagang i-focus natin yung gusto natin. Kung kaya natin gawin, gawin nyo na po. Okay? Hindi ko naman po sinasabi na itong buwan na lang yung pinaka-lax natin, no? Pero yung alam po kasi na itong buwan yung pinaka-lax na medyo magandang energy. Coming month kasi, sa December month na po yan, may number 5 pa, hindi masyado maganda yun para sa mga Year of the Horse. And we need to be very careful yun, okay? Although abangan nyo po yun sa monthly forecast natin for the December. Pero yung nga lang po, ang medyo iningatan po kasi natin sa mga Year of the Horse, pag hindi po kasi naging maganda yung ending natin, tatuloy-tuloy kasi by the next year, okay? Bakit? Kasi next year po is a horse year, so medyo may conflict po ang horse doon. Then the number 5 yellow, papasok po yan for the next month until the 1 whole year of the next year. Kaya we need to be very careful. Okay? Yeah. Now, para naman sa mga Year of the Sheep and the Year of the Monkey, okay, for this month naman, you had the stars of the 8, okay? So, 8, alam natin, syempre, it's a good star in terms of money or wealth, in terms of sales. Pag double 8, double sales luck, double money luck also, double prosperity. So, this month can be a good month in terms of like sa mga, syempre, mga nagbo-boost ng mga negosyo dyan, gusto mag-push ng more business, okay, or good transactions, samantalahin niyo po itong buwan na to, okay yan, okay, although sabi pa rin natin, still, maging maingat po tayo kasi snake year, syempre marami pa rin po mga cases or problems in terms of like mga scammers or cheaters, okay, so yun na po yung ingatan natin, pero in terms of luck, medyo malakas pa rin po tayo, okay, for this month. And also, especially para sa Year of the Sheep, no, kasi ang sheep kaibigan po ng pig yan, okay, so we can say na in terms of good network, good connections, helpful people, marami rin po tayo pwede ma-attract para for this month of November. And syempre, the months, kung kayo po yung nasa mga retails or selling things, okay, this month can be a good month. Okay? Now, para naman sa mga Year of the Rooster. Okay, Rooster naman para for this month, we have the number 4 star. So, 4 star is also good para for good network, connections, good education luck, okay? And also, minsan may success din po number 4 star in terms of like activating yung mga kasi education star siya eh. So, it's activating yung mga ideas mo, mga plano mo, pero yung kailangan may execution, may movement, meron tayong action. Okay, so huwag na natin masyado abangan hanggang to the next year, no? Medyo patapos na yung taon ng 2025. So, gusto natin medyo samantalahin ba? Kasi alam naman, number 1 star ang number 1 sa atin sa ranking natin ng Year of the Rooster. So, we want to medyo mas more activate yung opportunity and also to do more action. Okay? Kaya kailangan natin push yan. Okay? Although para sa mga Rooster, medyo maging maingat po tayo kasi pag double 4, sometimes nakakapag-cause lang to ng mga betrayals or mga like yung mga backfighters or traitors also, or may mga conflicts din, no? Now we need to be more careful because the number 4 star is a network star. Okay? Pero pag nag-double na kasi yan, medyo malakas yung yin energy niyan eh. Kasi the number 4 star is also yin energy. So, minsan nakakapag-cause yan ng mga like yung mga away, gulo, misunderstandings, yung mga ganun. Okay, especially, magugulat po kayo, no? Mas lalo na sa mga female, ha? Okay, kaya we need to be very careful yan. Tapos, most likely, mga iba, mga magsisisters or magkakapinsan o magkaka-relative, yan. Kasi the number 4 star is also something to do with the family. Okay, so double 4 can cause yung mga ganong klaseng away. Okay, yung mga hidden conflicts or hidden problems. So we need to be very careful. Okay? Because the number 4 star is a very strong yin star yan. Tsaka prone yan sa mga mga chechu, mga ganong klase. Prone yan sa mga like mga chismis, siraan, yung mga ganon. Okay? So medyo careful lang po sa mga Year of the Rooster. Now, para naman po sa mga Year of the Dog and the Year of the Pig, because this month po, the number 3 stars is on nasa sa inyo, and double 3 po tayo, so we need to be more careful in terms of mga legal problems or legal actions, cases, and also sa mga number 3 star, we need to be more careful din sa mga quarrel and misunderstanding. You know, the problem with the number 3 star sa mga Dog and the mga Year of the Pig, nakakapag-trigger kasi siya ng emotion.
okay, nagta-times 2 yung emotions ninyo, okay? Although kung positive kayo parati, that's good, no? Kasi the more you can maintain the positivity, the more kaya nyo yung times 2, yung positive power natin. Pero yung nga lang po, in terms of like negative, kaya rin niya ma-times 2 yung negative. And number 3 star, nakakapag-trigger po yan ng what? Mga frustration, depression, especially anxiety cases, no? Kaya we need to be very careful. Pero di ba, i-explain ko sa mga ibang live ko, what causes problems with anxiety. Okay, anxiety is like worry plus fear. Okay, so dapat i-remove natin yung fear. Kailangan i-remove natin yung doubt sa isip natin or sa puso natin para yung worry, meron na kagad siyang solusyon. Kasi kundi, ang worry na walang nagkakaroon ng fear, wala po solusyon yan kasi nauunahan na po ng puso natin yan. Okay? Kaya we need to be very careful in terms of handling our emotions. Huwag tayong mabilis masyadong maging reactive or huwag tayong masyadong maging, sabihin natin masyadong napoprovoke at tapos medyo lumalaban tayo. Okay? Kaya we need to be very careful. Nako, mas lalo yung mga dog palaban yan. Very competitive. Yung mga pig naman, hindi naman sa hindi palaban din yan, pero masyadong sensitive yung emotion yan. Okay? Kaya we need to be very careful sa mga dog in the year of the pig. Now, para naman sa mga good directions na pwede po natin gamitin natin para for this month of November, okay? So, number 1, syempre gusto natin habulin yung number 8. Mas more gusto ko si number 8 ngayon gamitin than si number 9. Kahit alam natin period 9 na po tayo ngayon, no? Kasi pag double 9 kasi, for me, good yan in terms of productivity, pero marami ka rin dapat ingatan dyan, pati sa health, no? Yun. So, let's start the number 8, okay? So, Southwest sector is the number 8 star. So, if you want to boost your more sales, more luck, okay, in terms of money luck, so face Southwest, okay? Or, pumunta ka sa Southwest sector, medyo linisin mo yung eyes mo dun, okay? Tsaka make sure na medyo well-lighted yung area natin, okay? Para ma-activate natin yung number 8 star. The number 9 star naman, yeah, maganda rin naman siya in terms of power, authority. Maganda rin siya in terms of like promotion luck, okay? So, you can also activate this. Maganda rin to para sa mga like long-term planning, okay? Or doing some investments. Pwede rin to number 9 star. So, use the direction of the east, okay? So, either you face on the east sector or tignan niyo po mabuti yung east side niyo po, no? So, medyo activate niyo po siya. Okay? And then also, another thing na gusto ko po is also the south deck sector because the south, the double 6 can attract yung mga like helpful people, noble people, okay? So, pwede kayong humarap ng south pag nagmamanifest kayo. Although sa atin sa mga GYF, still follow nyo pa rin po yung ating mga activation dates and also follow nyo rin po yung mga good directions based on those mga deities na gusto natin i-activate, okay? Pero para for everyone, yeah, you can use south sector para for manifestation and then the southeast sector naman is more on para for good ideas, good planning. Medyo maganda nito for education luck, no? Hindi ko masyado gusto ngayon si West pagdating sa education kasi pag double 4 masyado malakas yung yin energy. At isa to double 1, mas malakas yung yang energy ng 1, no? So, let's activate more on the sa southeast sector, okay? For good education, sa mga gusto mag-board exam, ganun, or meron kayong mga tinitake up na any exam or quizzes, yeah, face on the southeast sector. Alright, okay, so going back here again, okay, so bali, makala mo parang nagpalipad lang ng drone no? Tapos mamaya napunta sa iba-ibang place, okay? So that's it, no? Ayan yun, titignan natin na ito, umakit, okay? Alright, so guys, okay, so thank you again sa pagsubaybay niyo po sa video na to at sana po na nagustuhan niyo rin po yung mga suggestion po natin, okay, sa bawat animal zodiac sign and also sa mga good sectors, lucky directions na pwede po natin gamitin for this November, right? So kung kayo po yung mga other questions or things, just message us in our Facebook. Although, I'm very sorry, I think some of you kung nakapag-message po itong mga panahon na mga nasa vacation po kami, mas hindi po namin nasasagot. It's because of wala kaming access of the internet po for now, okay? So abangan nyo lang po yung pagbalik po namin, then makakapagsagot na po kami, sorry. Okay, so I'm taking this opportunity na nagsasorry po ako kasi dalawa lang po ako ni wife ko yung sumasagot po talaga pagdating sa internet ay sa mga Facebook po namin or social media namin. Una nga po inisip kong iiwan ko nga po sa mga tao ko para sila mag-answer pero ganun din po hindi po niya masasagot kasi yung mga kailangan niyo pong katanungan nang hindi po namin nakikita mag-asawa. So normally mas more hands-on po kami sa pag-answer po. Okay?
Yan. So, yun po yung mga ilang ginagawa po natin. Alright, so thank you guys again sa pagsubaybay niyo po sa video. Alright, so I hope medyo nag-enjoy din po kayo sa quick tour po here dito sa Royal Caribbean Visions of the Sea. Okay, so this is Coach Johnson Chua. Huwag niyo po kalimutan lang po na i-follow yung aking mga social media, Feng Shui Sunrise by Coach Johnson Chua, sa YouTube channel, Coach Johnson Chua. Okay, follow niyo rin po kami sa Instagram and also sa Facebook para sa mga upcoming. Okay, mas lalo na po for now po, medyo pinaprepare na po natin yung power bracelet para for the coming year. Okay, so yes, magpo-post po kami kung pwede na po tayo magpa-pre-order if ever. Okay, so fina-finalize lang po namin yung mga other things and also the book, no? Chances po yung libro po natin para for the coming year, lalabas na po siya mga around December. Okay, so abangan niyo po yan. Alright, so thank you guys. See you again in my next video. This Coach Johnson Chua saying goodbye. God bless everyone. Okay, take care always. Okay, and love you all. Bye.